Konnichiwa minasan! Wag kay Mama Des. For today's vlog, share ko sa inyo kung anong laman ng aking hospital bag or maternity bag. Meron ako isang maleta at isang bag dito. At unahin ko ngang ipapakita sa inyo itong aking jeans bag or labor bag. Ito pala yung nakuha ko sa Akachan Home po. Binigay nila sa akin as a gift nung bumili ako ng mga gamit pambata. So nilagay ko lang siya dyan sa bag ko. At ito pala yung mga importanteng documents or papel na kailangan kong dalhin kapag manganganak ako, dahil dito nakasulat yung mga rules sa hospital at dito din yung mga fifilapan, and then nandito din yung mga kailangan asikasuhin kapag nanganak na ako. Nagdala lang din ako ng extra pa na pwede pang mapaglagyan just in case na makareceive pa kami ng iba pang mga papel. So, importante ito at hindi pwedeng kalimutan, kaya nilagay ko siya dito sa aking labor bag. Para anytime kung manganganak man ako, hindi ko siya makakalimutan dito sa bahay. And then next, meron ako netong napaka-importante din na dalhin, ang aking mother's book o Boshitecho kung tawagin dito, or Mother and Child Health Book. So dito lahat naka-record, nakasulat kung paano ako nanganak, normal delivery, cesarean, at nung pinagbubuntis ko si baby, kung ano yung health condition ko, ayan, nakasulat. At kapag binakunahan din si baby. So, napaka-importante ng mother's book na to kasi hanggang sa mag-aaral ang bata is kakailanganin ito. Meron din pala ako nitong coupon na ginagamit kapag nagpapa-check up. Yan bali yung binibigay ko as in bayad kapag every check-up ko, kaya wala akong binabayaran dahil sa coupon na yan. So dinala ko na rin tong mga ultrasound record ko, ayan, para nandyan makikita yung mga record ni baby every time na mag-check up ako kung ilang kilo na ba siya. At ito na rin aking schedule for my next check up. And then next, meron ako netong umamuri kung tawagin or amulet. So kailangan ko tong dalhin para sa oras na manganganak ako, ilalagay ko lang daw to sa aking tabi ng unan ko for the safe delivery. And then ito rin, napaka-importante din ito. Yung laman nito sa loob is nandito lahat yung aking maternity textbook. And then meron din ako ditong kusuritecho. So dyan naka-record lahat ng mga gamot na nakukuha at nabibigay sa akin. And then meron din ako memo notes, and then syempre nagdala rin ako ng ballpen just in case na may fifila pa na may isusulat ako. At dito rin ay nakalagay yung aking health card or Kenko-hoken na tawagin dito, at patient registration card or Shinsatsuken. Kailangan na kailangan to sa araw na manganganak ako. At syempre, inkan or signature stamp. Ito yung pinaka-pirma. Kaya kapag may fifilapan ako at may pipirmahan, ito yung ginagamit namin dito sa Japan. Yan, inkan kung tawagin. So, ito yung mga kauna-unahang napaka-importante talagang dalhin. At nandito rin pala nakalagay yung aking pregnancy test. Just remembrance ko lang yan, kaya nilagay ko lang yan dyan. So, gusto ko lang talagang i-keep for memories na din. And next, dito naman sa gilid ng bag ko, dito ko naman nilagay yung towel ko. So, nagdala ako ng 2-piece towel. So, ito yung gagamitin ni hubby sa akin sa oras na nag-labor ako or nanganganak ako. At siguradong kahit na malamig dito sa Japan, talagang pagpapawisan ako. Kasi ganun yung na-experience ko nung nanganak ako sa second baby ko. Grabe, at wala akong dalang pampunas noon. Kaya lesson learned na din, kaya nagdala na ako ng sarili kong pampunas. And then next, meron ako nitong straw. Yan, na magagamit ko sa oras na nagle-labor ako kasi hindi natin kayang uminom sa bottle mismo habang nagle-labor dahil nakahiga tayo. So sobrang sakit nga naman ng nararamdaman natin. So nagdala din ako ng alcohol for disinfectant. At kung makita nyo, may dala rin pala akong plastic dyan sa gilid just in case na meron akong
Meron akong itatapon. Ayan, gusto kong ilagay sa plastic. Tapos ito naman yung laman ng aking bag. Unahin natin dito sa maliit na pouch. Meron ako dito mga charger. Nagdala din ako dito ng tripod na magagamit ko just in case na maisipan kong mag-vlog sa first day o sa araw na mga anak ko sa hospital. So, dinala ko na lang just in case lang. And then magagamit ko rin to kapag nakikipag-video call ako, ganyan, para hindi ko hawakan yung cellphone ko. And then may dala rin ako ditong remote for camera. Dala ko din yung charger niya. So ito yung naman ng aking pouch. So yan. And syempre, dadalhin ko rin yung cellphone ko. Ginagamit ko pa kasi siya ngayon. Pati na rin yung charger ng cellphone ko. Ginagamit ko pa kasi ngayon kaya hindi ko muna inilagay dyan. Siguro ilalagay ko na lang kapag manganganak na ako, ayan. So, hindi naman pwedeng makalimutan yun. Napaka-importante din nun. And then, syempre, itong dako. Nabili ko to sa Akachan Home Po. Set for water breaking. So, kapag pumutok yung panabigan ko, set na to. Ito rin yung magagamit ko. Kaya nilagay ko siya dito sa labor bag or kumbaga parang ito na rin yung emergency bag ko para mabilis makuha o maibigay sa akin ni hubby. So, and then next, itong Amethyst Water Only Wipes. This is allowed to clean and wipe my breast in easy way para kapag mga ako just in case na padeday nila agad sa akin si baby. So sandali lang, ito lang gagamitin ko para malinis ko yung breast ko. So safe sa amin to ni baby. Nabili ko lang yan sa Nishimatsuya. And then next, ito naman. Nagdala rin ako dito ng food and drinks kasi naalala ko nung nanganak ako sa second baby ko noon. Grabe yung gutom ko. Hindi ko alam na kailangan palang magdala ng sariling inumin or pagkain. So habang nagle-labor ako, ilang oras ako nagle-labor, wala akong ininom, wala akong kinain. So grabe yung pagod ko, yung gutom ko. Kaya lesson learned. Yan, nagdala na ako ng sarili kong inumin and pagkain. Bumili din ako nitong energy jelly. Yan. So, recommended nila yan. Maganda daw yan kapag manganganak ka. Saka, habang nagle-labor ka, maganda daw yan. And then, meron din akong binili na jelly na mineral naman yung pangalan. Ito. Yan. Tapos, meron akong biniling mga Caloramate or ma-balance power kasi syempre masakit yung pakiramdam natin. Hindi naman talaga tayo makakain ng solid. Kaya nagdala lang ako ng mga sa tingin ko na kaya kong kainin habang nagle-labor ako. So, ito lahat yun. Ayan. Meron akong dalang mga green tea. Ayan. Lemon tea at iba pa. Tapos, ito naman sa loob nito. Ayan, nagdala naman ako dito ng gaze just in case na kailanganin din. Hindi ko alam kung kailangan o baka provided na rin ng hospital pero nagdala na rin ako ng sarili ko just in case na pampunas kay baby kapag labas niya, ganon. Kaya dinala ko na din. Yan, kung hindi man magamit ni babies, magagamit ko din naman to habang nasa hospital. At nagdala na rin ako nitong Kotsuban belt to kung tawagin or pelvic belt. Ang sabi nila kapag nanganak ka, magandang gumamit agad nito para mabalik agad sa dati yung ating pelvic. At ito rin aking maternity compression socks. Yan, sinabi ko sa asawa ko kapag nagle-labor na ako, isuot mo sa akin to. Yan, kasi makakatulong din sa akin yan para hindi ako mamulikat habang nanganganak kasi pulikitin talaga yung paa ko. And then itong postpartum shorts or postpartum underwear, nagdala din ako neto kasi kailangan ito. Dalawa lang yung dala ko kasi may marireceive ako as a gift sa hospital. Magpo-provide din sila ng 2 pieces. So meron akong 4 na piraso neto kapag na-hospital na ako. Ayan, so easy open siya dyan sa baba para hindi mo na kailangan hubarin pa yung panty mo at easy lang nila palitan yung napkin mo. So ito, at nagdala rin ako na 1 pair of maternity pajama. Nakasulat kasi sa binigay nila sa akin na kailangan kong dalhin is yung kailangan ko daw dalhin sa loob ng labor room is 1 pair pajama. Kaya nagdala ako nitong maternity pajama. So ayan, nabubuksan siya dyan sa harapan. So kapag magpapadede nga easy open na lang siya. Kaya nagdala na talaga din ako ng panjama.
Kung hindi man kailangan at provided ng hospital ang pajama ko sa first day ko sa hospital, at least ito yung magagamit ko rin kasi mag-i-stay ako sa hospital. For normal delivery is stay daw ng 6 days. Ayan. And then nagdala na rin ako nitong napkin, size L. So malaking napkin na gagamitin ko or isusuot ko habang nagle-labor or habang dinurugo ako. Ayan. And then dito naman sa maliit na pouch is meron akong dalang face mask. Yan, kakailanganin ko to kasi nasa hospital tayo, so kailangan natin mag face mask palagi every time nalalabas tayo ng ating room. And then nagdala na rin ako ng breast pad, 1 pair lang ito just in case na bigla nang lumabas yung gatas ko para hindi madumihan yung pajama ko or bra is nagdala na rin ako niyan. And then for picture purpose, ito nabili ko sa Shein, Hello World. Yan, so kahoy type siya, no? Dito, isusulat ko yung name ni baby, ilang grams siya, at kung anong date na pinanganak ko siya. Yan, so yan yung laman. And then, nagdala din ako nitong Gatsby body wipes. So, syempre habang nagle-labor tayo, grabe yung pawis natin. So, para hindi naman tayo bumaho, nagdala ako nitong wipes, pampunas ng aking katawan. So, yan. Yan yung laman. So, napakalaki ng bag nito. Ang dami kong nailagay. Nabili ko pala to sa Akachan Hompo din. Ayan, tong maternity bag na to. Maraming akong mailalagay. Kaya recommend ko din to. Napakaganda talaga. Sobra. Magagamit ko din to kapag may lakad kami ni baby. So, yan. Ito lahat ng laman ng aking labor bag or jeans bag. Ito lahat yung mga gamit na nilagay ko dito sa akin labor bag na sa tingin kong makakatulong sa akin at convenient sa akin sa araw na manganganak na ako at nagle-labor. So tara, samahan niyo naman ako mag-pack. Done! Next time sa part 2, share ko naman yung new in bag ko or hospital bag ko sa aking maleta. Thank you for watching. See you on part 2. Jane!